Uncle Fifi ha. Alis mo na ang mama ha. I love you. I love you so much. I love you. Hello mga kamoma. Here is our mini vlog, yung pag-uwi namin sa bukid ni Appa. Syempre, bago kami uuwi, bibili muna kami ng bigas. Tapos sinamahan pa ng 3 kilong bihon. Alam nyo naman kasi kapag merong kaganapan, hindi talaga nawawala yung bihon. Ang bihon ay isang tagaligtas upang hindi tayo maubusan ng ulam. At syempre nga mga kamoma, kailangan naming umuwi sa bukid ni Appa. Dahil kinabukasan kasi libing ng relatives ko. At ayun, pagdating na namin, sinabihan ko yung kapatid ko na yung kalahating sako ay ihahatid niya dun kina uncle. Para may pandagdag silang isasaing kinabukasan. Alam ko kasi marami na naman silang bisita. At syempre, sinamahan ko na rin ang kalahating sako para dito kay nanay ko mga kamuma. Every time talaga kapag umuwi kami na, palagi kami may dalang bigas. Dahil ayaw kasi na maubusan ng bigas yung nanay ko, di bali na wala silang ulam, importante merong bigas. At heto na nga, nag-last night kami sa bahay ng uncle ko. Naalala nyo yun, nung humingi ako sa inyo na tulong, kaya nakalikom ako sa GCash ng worth 1,380. Kaya ginawa ko yun ng 1,500 at pinadala ko kaagad kina uncle. Maraming salamat mga kamuma, kaya malaking tulong na rin yun para sa kanila. At eto na nga, dito ako nakatambay sa may kapihan mga kamuma. Kwento-kwentuhan, tawanan. By the way, umiinom ako ng kape pero decaf na kape mga kamoma. Alam niyo naman kasi meron akong acid reflux. Ito nga pala yung lagayan ng asukal nila auntie. Parang lagayan ng abon at naalala ko tuloy yung pinsan ko. Iiyakan ko sana pero asukal yung nasa loob. Tapos napakaganda pa talaga ng lagayan ng mainit na tubig. Gold na gold mga kamoma. Pati na rin itong lagayan ng asukal. Sa auntie nga po pala isang OFW mga kamoma. Nasa ibang bansa siya ngayon at hindi niya nakikita yung situation ng anak niya. Hanggang chat na lang kami, iyakan. Tapos ito nga po pala yung kapatid niya si Sonson mga kamoma. Medyo nag-aalala na rin kami. Dahil nga pumapayat na rin siya, sabi ng doktor meron daw siyang diabetes. 2 na rin kasi yung kapatid niyang nawala mga kamoma. Sana makita to na kay MJS para matulungan sila. At kinabukasan nga po pala kamoma, bumalik ulit kami. Papunta pa nga lang nakikipagmarites na kami. Ganito talaga sa amin, yung mga tao dito ay mga joker. Kahit maraming problema pero masaya pa rin. Sabi nila ba't ngayon daw kami dumating nakaalis na yung mga naglilibing. Sabi naman namin syempre kakain kami kaya kami pumunta dyan. Iba talaga kapag meron kang acid reflux, konting akyat mo lang hinihingal ka na kaagad. Kaya yun yung dahilan kung bakit hindi ako nag-attend ng libing mga kamuma. Sa taas pa kasi ng bundok, kaya hinihingal talaga ako kapag umaakyat ako sa mga ganun. At syempre, nag-prepare na nga din pala sila mga kamuma para panghugas ng kamay. Ganyan kasi yung tradisyon sa amin, hindi ko lang din alam sa inyo. Yan din pala si uncle, meron din pala siyang diabetes. Hindi na rin siya sumama kasi hinihingal siya. At saka hindi niya na rin kayang panoorin na ililibing yung anak niya. Takot daw siya baka atakihin. At syempre oras na nga ng kainan mga kamoma at nagdadasal na sila. Karamihan sa nakapwesto dito sa tabi namin ay puro mga bata. Kasi naman yung mga nagla-last night din dito halos mga bata din. So ayan na nagsidatingan na sila. Kaya naghugas na rin sila dun sa piniprepare nila na dahon-dahon at saka merong bato. Tapos meron pang konting kanin na nilagay dito sa mesa. Kaya dapat pagdating nila kakain sila. Shoutout dito sa kapitbahay namin. Sabi ko damihan mo na yung pagkain mo. Kasi talo ka ng mga batang ito oh. Sa bagay sa oras na ngayon, mas malakas pa kumain yung mga bata kaysa sa matatanda. Tayo kasi mga matatanda is parang curious na rin tayo sa mga health natin. Kaya medyo hindi na talaga pwede yung pangmaramihan, lalo na ang dami na nating nararamdaman ng mga sakit. Mahirap nang matigok ng maaga. Halika kayo mga kamumat, kakain tayo. Dito sa amin hindi yata uso ang kutsara. Kaya magkamayan na kami. Tapos sakto malaking plato yung kinuha ko. Para one time, big time na yung kakainin ko. Kasali na yung dinner nito. Isasali ko na lahat.
Kung nakikita nyo mga kamuma, simple yung niluluto nila pero sa totoo lang sobrang sarap. Tapos bibigyan pa sana nila ako ng plato. Sabi ko wag na, okay na ako dito sa kinainan ko. Sabi ko sige bibigay ko na lang sa kapatid ko. Ayoko kasi dito na ituturing akong special. Gusto ko talaga yung pantay-pantay lang. Dahil ako pa rin naman ito, wala rin namang nagbago. Kaya habang kumakain kami mga kamumay, nagkwentuhan na kami. Sabi ko sa kanila, liitin nyo yung subo nyo dahil nakikita kayo dito sa camera. Yan. Sarah, Bayu, Shirley. Anita. Aminin ko Bayu, Bayu man ang umbu. Mano yung padalin, okom, anti. Bemkat huwenso kong badak. Dahil ulit kamuwakom ko. Bem hanala. Akados. Katodi abis kurang. Hilu hele ko dong wentu kan ni seningang. Okom sendiri kau, hilu dulu kan mana dia kau. Dia kan. Kun nudu kalau nabu tu kun lebih cak kami mendangan kun lebih cak. Mereka habis tur kom. Tinulan lagi tu. Kalau tengok makan. Saja. Ingat ko tan lang ko bang dahot. Yay ako di ang dahot. Ayun mga kamuma, kapag nandun ako, kapag nagkikita-kita kami na mga kapitbahay namin ay talagang laugh trip talaga. Bawal ang pikon sa amin. Mahirap na rin kasi kapag sobrang seryoso, ano? Dahil alam kasi namin mamaya kapag wala na yung mga bisita ay si Uncle talagang malulungkot na tsaka yung mga kapatid niya. Eto nga pala si Sonson mga kamuma, kaya ini-interview ko ulit. I'm praying na gagaling si Sonson pati yung papa niya. Baka may mga alam din kayo na herbal mga kamuma para sa diabetes. Pwede nyo pong i-comment dito sa baba. Hanggang dito lang po. Maraming salamat sa panunood.